the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of thy faithful, and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, by the light of the Holy Spirit, you instruct the hearts of thy faithful. Grant that by the same Spirit, we may truly wise and ever rejoice in his consolation. Through Christ our Lord. Amen. Mary, seat of wisdom, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saints Peter and Paul, pray for us. Saint Michael, the Archangel, pray for us. Saint Gabriel, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maayong gabi mga kabagting sa tanan nato nga mga followers. Maayong gabi. Kumusta ang inyong adlaw? We are hoping maayo ang atong himtang karon. Og congratulations sa mga nagmadaugon sa atong election. Ang atong kadaugan nasayod matang doon ay kadaugan sa kalibutan, doon na po'y atong kadaugan dili kalibutan nun. I-congratulate nato kadtong midaog tungod kay wala sila magpadaog sa dili maayong paagi, wala sila magpadaog sa daotang pamaagi panahon sa eleksyon. Winner to sila. Katong wala magpadala sa agni sa daotan, winner gihapon to sila. So sa tanan, mahinaot ko nga nahitabo naman, human naman gyud ang eleksyon. Let us be participative kung sa may mga programa sa antong mga bagong napili or doon ay uban nakapadayon, pabilin lang gihapon. So, atong tabangan ang atong nasod para sa pagpalambo nini. So, once again, maayong gabi, good evening sa tanan. Kutob sa maabot sa atong Sibya sa Bagtingan, kutob sa kadungog sa lanog sa Bagtingan sa Kamatuuran 101. Sa mga sa pa inyong alagad, Father Greg Mendez, makiguban ninyo ning atong tulamanon. Og pasensya kung dili gyud ta kaayo regular tungod kay daghan sa tag mga buluhaton sa atong ministeryo. Og atong gi-acknowledge si Sister Brisela Politico. Mayang gabi sa tanan nga makakita pa ni ini. Sad ko nga busy po ta karong panahon. Anyway, makita ninyo karon o replay atong padayuno ng atong topic o issue karon. So, ang atong pagahisgutan karon maigsuon kadungog ta sa ato maigsuon sa ubang pagtuo. Mamasad niya atong monitor kay niamanta sa apologetics atong patinaw maayo ang atong pagtulunang Katoliko. Pero nasayod ta mga igsuon, sayod mo nga sa akong kasinatian,
Kaya bitawng supakon o i-misinterpret ang atong pagtuong Katoliko, murag mao hinunay higayon o mo nay panahon nga ah, mas mapatin-aw nato. So tungod sa ilang mga pangutana, mga pagsupak, mas mahinay-hinay na to patin-aw. Mayon na to nga sometimes our answers and reactions to the attacks against the Catholic Church is also a blessing and nga muhatag-tag katinawan. Usahay muratag nagtuota nga kuha na sabdan na sa atong mga igsuunan, pero pinaagi sa ilang mga madungog na to karon labi na ni sa social media, mosulti sila mo atake, pero mao ni ang tsansa di pod nga motubag ta. Unya kining topic na to karon, usa ka topic nga atong gi special gyud, gi-misinterpret ang atong pagtulunan. So matud pa sa usa ka nagwali sa naghimo content sa Facebook, mga kaigsunan. Ningon siya nga ang Biblia kuno dili kuno rule of faith sa mga Katoliko, kay ang ato ang tradisyon ra. No? So og Katoliko ka nga wa ka masayod na motuo lang sad kan, magtuo ka nga tinuod na. So nakita nako nga ang unfair nga gihimo sa atong maigsuon kana bang i-misinterpret ang atong pagtulunan as if mao'y doktrina sa Katoliko. As it was in the beginning, like nining sa rebulto mga igsuon. Nga ilag yung itudlo, sila'y nagtudlo. Ang Katoliko, nagsimbas mga rebulto. Sila'y nagtudlo nga, gipaka-Diyos nato ang mga rebulto. Pero kita na, nasayod ta, dili yun. Muna nga, ang Katolikong hilaw-hilaw, kanang wa bitay balance, dili bitaw sila critical-minded nga, mubalanse, o tinood ba kagyon ni? Mababitik yun sila. Pero, ingani lang siguro ang atong warning sa atong maisong Katoliko, nga basta laing pagtuo mo sulti, gamit-gamit pa sila libro, pagbantay sa lang ilang misinterpretation. Muna nga, what is good is to channel that attacks or question sa mga adunay kahibalo sa atong pagtuo, sa mga kaparian, sa atong Catholic faith defenders. Kasi nakita nato. Ug tinuod ba ning sulti sa mga laing tinuohan? Karon ang atong hisgutan mga kaigsuonan, tinuod ba nga ang Bible dili rule of faith nato? Sa ato pa dili giya sa atong pagtuo. Tinuod ba na? Kay mao na giwali nga mga Katoliko dili nila rule of faith ang Biblia, kay ang tradisyon ra. Maigsoon dako gyung sayop na dili gyud na pagtulon as Katoliko. Pero ilang ingani kahugaw ang ilang dula, no? Ilang ipatuo nga mao atong pagtulunan, which is truly wrong jud. Wrong jud ug moingon nga ang Bible dili rule of faith, dili giya sa atong pagtuo. Sayop jud. Pero ilang ipatuo nga mao ni atong pagtulunan. Muna nga atong giklaro diri nga dili tinuod ang gisulti sa maong nagwali nga ato kunong pagtulunan nga ang Biblia dili rule of faith. Unya aduna siya gikutlo nga kanang libro nga wala gyud siya kasabot. No? Wala siya kasabot. Ang giingon sa libro sa akong nasabtan nga Bible is not the only rule of faith or something like that, no? Ang punto di ay sa simbahan nga ang Biblia dili ra maoy giya sa pagtuo. Pero ang ilang interpretation nga ang Biblia dili giya sa pagtuo, ha, di ba? Lahi mga igsuon ang makaingon gid ta nga mao ni ang tinuod gyud ni abot na gyud ang mga mini nga mga propeta, mini nga magtutudlo.
Bisan klaro kaayo sa atong libro. Unya, ug dili ta critical, nagtuo ta nga mao po to'y statement, no? Mga nga, una sa tanan, kung ang usa ka dili katoliko mo ay mo patuo nga mauni pagtulunas katoliko niya, makita nimo mura magsayop jud kayo. Basig gimisinterpret nila. No? Daghan po nila nga mo atake ra without due process, without due reason. No. Mo na nga, sa pananglit mo ni pagtulunas katoliko nga was Biblia, purgatorio, immaculate conception usa pa. Pero nganong moingon sila wala sa Biblia ang purgatorio, kay ang ilang explanation sa purgatorio dili man mao. Man nga ang technique anak maigsoon, wala man ka sa example lang niya, wala man ka sa Bible ang purgatorio. What is purgatory di ay? Kana sila mo explain ba? Unsa day buti pasabot sa purgatorio sa Katoliko? Ug dili sila ka-explain, mao na, moingon sila, wala gyud kay wa man sila mahisayod, wala man sila kahibalo og unsay purgatorio. No? Pero ug mo explain siya sa purgatorio according to the eyes of the Catholic theology, himakaingon ka na agin as Bible. Mao na. Ato lang gitagaan kamo maigsuon og warning ba nga ang non-Catholic kung sila'y mo explain sa atong dogma, sa atong mga doktrina, dili gyud kasaligan. So, example kining atong topic karon. Nga pagtulunan kuno sa Katoliko nga ang Bible is not a role of faith. Pero ang pagtulunan nato, ang Bible is not the only role of faith. Sa ato pa, dili lamang kay apil na to ang gitawag og sacred tradition or apostolic tradition. Mao na sakto. Pero ug moingon nga kinsa bagoy tao nga mutuo o moingon nga sakto kung moingon nga ang Biblia dili man na giya sa pagtuo. Wa man gyud mutuo na. Pero ilang ipatuo nga mao nay pagtulunas Katoliko. So mao ni hugaw nga dula sa atong maigsuong dili Katoliko. Ato nang iklaro na kay sila may magtudlo. Unya ug mukutlo silang Biblia kanang references nato. Dili magkadimao, wrong interpretation. Okay? Sa atong mga viewers, no? Yan just gamay kay liog ra ko, no? Okay. Sige lang, liog ra kay kaya ito pong ipakita ng atong cross. Kay naarabatay ipakita na to ang cross. Kay narabay senador ni Daog nga ang iyang balaod ipakuha ang cross. Si Senador Marcolita, no? Iglesia ni Cristo na siya. Okay. Karon maigsoon, unsa man day pagtulunas Katoliko? Atong giingon nga dili tinuod nga nagtudlo ang Katoliko nga ang Biblia dili giyas pagtuo. So ni amang gyud tay dokumento gyud. Ang document sa Vatican, sa Second Vatican Council, makaigsuunan. Ni agid ta, no? Okay? Unsa man di ay, unsa may giingon diri. Okay. Matod pa nga sa Divine Revelation, sa dokumentod, Dei Verbum, number 9. Sa kiniini nasa page 755. Pero by documents man ni ata sa Dei Verbum about the divine revelation. Unsa may pagtuo sa bahang Katoliko. Sacred tradition and sacred scripture then are bound closely together and communicate one with the other. For both of them
flowing out from the same divine wellspring come together in some fashion to form one thing and move towards the same goal. So, ang Biblia o ang sacred tradition usara, no? Bound together, nag-communicate together. Unya, giklaro diri nga ang Biblia, sacred scripture, is the speech of God as it is put down in writing under the breath of the Holy Spirit. So, ang sacred scripture mao ang pulong sa Dios nga na sulat ubos sa lamdag sa Espiritu Santo. Ang tradition transmits in its entirety the Word of God, which has been entrusted to the apostles by Christ the Lord and the Holy Spirit. So, ang sacred tradition mao ang nag-transmit sa pulong sa Diyos. Yapon. So, in conclusion, mao ginay doktrina sa Katoliko, may son. Thus, it comes about that the church does not draw her certainty about all revealed truths from the Holy Scripture alone. No? Hence, both Scripture and tradition must be accepted and honored with equal feelings of devotion and reverence. Busa di ay, ang Simbahang Katoliko wala magkuha sa iyang tanan nga mga kamatuuran, Diyos nung kamatuuran, no? Mga gipadayag nga mga kamatuuran, wala magkuha sa Biblia lamang. Pero nagkuha gyud. Pero dili sa Biblia lamang, kundi sa Biblia o ang balaang tradisyon. Mao ni saktong pagtulunan. Dili kay gitudlo nila ang Katoliko, ang Biblia dili giya sa pagtuo. Wala ba dita magkuha ni ana og mga kamatuoran? Nakuha ta pero not Bible alone. Mao na nga sa isyu nga atong nadungog nga ang Katoliko dili sola scriptura, no? Not Bible alone. Kaya ang atong maison Biblia raman. Anong Biblia lamang? Tungod kay wala silay simbahan, wala silay tradisyon, kay ang ilang grupo gikan ramang talpulana o talpulano. So atong nakita dinhi ang pagpangilad sa atong maigsuon, no? Anong pagpangilad? Ilang giilad ang mga tao nga pagtulunan sa Katoliko nga ang Biblia dili giyas pagtuo. Dili na. Ang pagtulunan nato nga ang Biblia dili ra maoy giya sa pagtuo. Kay naa ang balaang tradisyon. Kung wala pa kining balaang tradisyon, gikan pa sa apostoles, as apostolic tradition, kung saan man nato pagbunyag, no? Kung saan man nato pagsimba, kung sa may hanay sa itong pagsimba, o nagsugo ra ba ang Ginoo sa Eucharistia, buhatan ninyo kinis paghandom nako. Kung saan man, paghimo na. Kalit lang tagpikas-pikas diha. Pero ang simbahan, tungod kay nakasumpay mang kinigikan pas mga apostoles, nasayod unsaon paghimo. Mao nga, ang mga simbahan karon nga moingon sila sola scriptura o Bible alone, mao'y tuuhan, pakya sila tungod kay kung saan man nimo pagbunyag, kanang mag-ana-ana sila. Sa ilang kamot. Na naiwa, wali-wali, ako nagabunyag. Kisa ba yung nag-ingon, ana? Okay? Nga, pag-ingon sa Ginoo, bunyagi sila sa ngalan sa Amahan sa Espiritu Santo. Wala man iklaro nga, ako nagbunyag kanimo. Wala man na. Kana nga word nga, kanang
ako nagabunyag kanimo sa ngalan sa mansa ng Espiritu Santo. Dili man gyud na literal nga gitudlo sa Bible unya. Imong anaag kamot, imong kamot pandong-pandong sila sa kamot. Minamao biya po na subang maigsuon nato. Unya dili sila motuog tradisyon pero naghimo sila tradisyon. Okay? So atong na pamatud-an nga ang pag-ingon nga gitudlo punos Katoliko nga ang Biblia dili giya sa pagtuo, usa kini ka sayop ug pagpanamas-tamas nga pagbutang-butang. Nganong dili man mahimo nga ang Biblia giya nato sa pagtuo nga ang sibang Katoliko man mao man gani ni deklarar, mao gani nag-compile, mao man gani nag-canonize ni ining mga libro karon sa Biblia. Nganong kisay nagbuot nganong 27 books ra ang New Testament. Kisay nagbuot aron ipunon ang Old and New Testament. Dili man ni bisan kinsa. Gikan sa Simbahang Katoliko, no? Dili gikan sa atong maigsuon nga nagmaumao. Mao ni mga igsoon nga magbantay kita. Kanang maghimog mga content, tingali tuyoon lang siguro na nila kay kinalaging sa Facebook lagi, doon ay giapas ng uban nga content monetization. So, kung himo lang sila mga pangbikil tingali nga mga istorya, I don't know, para lang sada kanang kung anon sila, ma-follow sila, mga away sila lang para daghang muriak. No? Maison, magbantay ta ni ana. Magbantay ta. Ang ato lang yun nga, unsaon man pagsulti og matarong nila nga nakig-away man sila sa Katoliko. Unsaon man nila pagsulti husto sa Katoliko. Halos tanan, no? Nga ilang gibuhat misinterpretation. Kung sila mo basa sa Biblia, halos misinterpret tanan. Nga naman, tungod kay nagbasa sila sa Biblia nga wala man sila otoridad. Okay? Mo ni nga sa atong dokumento, mo ni pagtulunas Katoliko, no? The task of giving an authentic interpretation of the Word of God, no? Whether in its written form, Bible, or in the form of traditions, has been entrusted to the living teaching office of the church alone. Huh? Sa ato pa ang tinuod nga maghuhubad sa Biblia, dili ang matag usa nga mubasa niini ang simbahan nani sa encyclical Humani Generis ni Pope Pius XII. Okay? Kay unsaon man gyud pagsabot ang Bible, no? Maghisgot na ta. Kaysa may mo hubad sa Bible, kana bang matag magbabasa? Mao na gibuhat sa mga igsuon natong dili Katoliko. Bible alone sila and interpreter alone. Sila tagsa-tagsa alone. Na kisabay makahubad og saktong ikaw ra. No? Pangita ko og sikta nga protestante. Nga makaingon ta nga ang ilang interpretation do na sila'y authority. Wala mga igsuon. Kita rin Katoliko. Nga, walay usa ka Katoliko. Makita nato sa Simbahang Katoliko, walay usa ka Katoliko nga ang iyang paghubad sa Biblia, opisyal kana in his own, alone. Kay doon na kita gitawag og magisterium, the teaching office of the church. Ug matud pa nat sa atong dokumento, Dei Verbum number 9, it is the task of the church.
authentic interpretation. So, itiman na to authentic kanang official tinuod nga paghupad. Makahubad man ang mga theologian, doon naman sila yung mga itawag og mga interpretation, mga biblical reflection. But they cannot be authentic interpretation unless it will in line to the mind of the church. O nga sure kita. Pero sa uban na ito maigsuon nga mga wala sa matuod nga simbahan, wala. Kinsa may otoridad nila. Moingon sila ang Biblia ray otoridad, pero ang tinuod sila nga nagbabasa. Nagbasa mo ng otoridad. Pagkadelikado. Hinumduman na ito nga si Kristo sa pagsugod niya sa simbahan, gisugdan niya pinagi sa mga apostoles. Okay? And the apostles would be the official teachers, the official, authentic interpreter of what Christ have said. Una kay nagsulat man sila, una ang mga apostoles, mga batay man to, doon na napod sila'y successors nga mga official interpreter. The task of authentic interpretation is entrusted, gihatag, no? Gisalig ni ining magtutudlo nga simbahan. Nga mao ang Santo Papa, ang kaobispuhan nga nahiusa sa Santo Papa. Una, naabad na sa Biblia? Naa. Lucas 10:16. Matud pas Ginoong mamati kaninyo, mamati kanako. Ang magsalikway kaninyo, magsalikway kanako. Sumunay nakaanindot. Ang ato may igsoon maingon nga Bible is the only rule of faith. Kung Biblia ra mo ay giya sa pagtuo, ang dakong pangutana kinsa man ang mohubad sa mga pulong sa Dios diha sa Biblia. Si pastor, ang founder, diha ang delikado o dili ka Katoliko. Kay si pastora ang nagbuot-buot. Pero sa may gingon ni San Pedro, ang unang Santo Papa, ang unang leader nga pilis Ginoo, Pedro, atimana ako mga karnero. John 21:15-17. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sige nga sa langit. Matthew 16:19. Matod pa ni San Pedro, 2 Pedro 3:16. Ang Biblia, mga sinulat diha. Adunay lisod sabton. Adunay masabot na to. Pero adunay mga lisod sabton nga gitui sa mga walay alamag. Kisa maning walay alamag. Mga walay otoridad. Muna, og dili ka Katoliko, pamalandungi igsuon. Dis aman mo og interpretation. Kinsa may dunay tinuod nga otoridad sa paghubad sa Biblia. Mao nay dakong problema. Mao nga simbahan Katoliko nindot kaayo. Unas tanan, ang pulong sa Dios dili ra sinulat. Dunay balaang tradisyon. Unya gawas pa ni ini adunay buhi nga maghuhubad. Magtutudlo nga mao ang Church Magisterium in the person, the Pope, and the bishops in communion with the Pope. Kaya ang usa ka obispo mo defect siya o supak sa Santo Papa, mawagtang usab ang iyang otoridad. E mao man ni ang mga apostoles. Matthew 18:18, ang inyong idili din sa idili dito sa langit. Ang inyong itugod din sa itugod dito sa langit. Asa man gud puna, asa man ang gahuma sa mga dili Katoliko. Mao say dakong grasya ni kay wala pa ko kadungog nga dunay usa ka simbahan, usa ka sikta nga aduna sila ni ining Matthew 18:18. Ang inyong idili din sa idili ito sa langit. Sa to pa dunay gitawag og
college, College of the Apostles. And this is the college or the group of the bishops. Manang pakyas nga ito maigsuon. Nga ilang gitudlo nga ang Biblia lamang maoy pulong sa Dios, maoy rule of faith, pero pangutana nila ang dakong problema kinsa man gud po'y mahubad. Kaya kung tinuod pa nga ang Biblia mao lamang ang rule of faith unya, ang magbabasa mao lamang ang automatic nga maghubad, magkahiusa unta sila. Okay? So ato sanggi shout out ang atong mga viewers, si Esther Blesela, na Esther Bernarda Ibarzabal, good evening po, watching from Las Piñas City. Thank you for sending stars, no? Salamat sa inyong mga stars. Magamit sad nato kayo, no? Gracias sa Ginoo. GP Mitch Alvero Caresusa. Okay? So, ang atong Facebook page makaigsuunan, aduna tay jutay mga grasya labi na pinagi sa mga stars nato. Ato ni gipang palit og mga libro natay mga Catholic Faith Defenders Manual nakapalitan ni ana sa tabang sa ninyo. Ginagmay lang ning ato. GP Mitch Alvero Caresusa, Angel Autentico Garcia, maayong gabi na dyan, bamista ta diri no. Jumer Arrojo, sa una Father, gidaot nako ang Katoliko, maong nibalhin ko laing tinuuhan. Pero pagkahibaw nako sa kamatuoran, nibalik ko sa Katoliko. Salamat kaayo. Welcome again, Brad Jumer Arrojo. Nga na, God, manigurong ka. No? Ay, kining uban ron, murag fanatic lang sa ilang pagtuo, pero dapat mo question sila ni ana. Ang pinakauna ni mong pangitaon, dili sa kada ng larawan, mga unsa pa niya. Ang basic yun, host authority. Kinsa mang otoridad ang magtutudlo nimo? Ninyo, no? O dili ka Katoliko. Kanang naa sa pastor, no? Adun ako'y nabasahan na yung, kana si Ellen White, apil na sa Efeso 4:11. No? Ang nga gihatagan sa Dios ang uban magsasangyaw. Mga igsoon, misinterpret po nila. Nga automatic gitudlo sa Ginoo. No. Ang Ginoo mo tudlo sa mga leader, kinsay mahimong evangelist, mahimong magwawali. Dili tungod kay sa imo rang pamalan murag gipili ko. Doon na simbahan, no? Mao na nga si San Pablo. Ini San Pablo, gipakitaan guna siya, buhat 9. Ipakita sa Ginoo, istorya sa Ginoo. Saulo nga nung gilutos mo na ako. Mao to, nakabig sa Saulo. Nakabig siya, gibunyagan siyang Ananias dito sa Damascus. Pero human ni adto, ni si Akbas Pablo kay kanang nakita gyud mis Ginoo. Ug karon pa to, nahimo nang laing sikta. Pero unsa may gibuhat ni Saulo pa to siya Pablo. Nakikita siya sa mga apostoles, nakikita sa San Pedro. Niya to Jerusalem. Unya sa buhat 13:2-3. So wala pa sila ipadala, silang Bernabe, wala pa ipadala aron magsangyaw. Iordinahan. No? Mao nga si San Pablo, giklaro yun niya sa Roma 10:15. Unsaon na to pagwali o wala ipadala? So ang pagpadala, ang simbahan ang buhi nga institusyon. Dili kay, nagdamgo ko, gipadala ko sa Ginoo, mo na gibuhat sa daghang tinuod. Mo na delikado. Ang Efeso 4:11, ang pagtawag ni anang mga ministries, mga igsuon. Dili tungod kay walay institusyon nga nagtudlo nila. Gipili sila. Kinaan ang buhi na magsimbahan. Ano nakadelikado sa tumayigsog dili ka Katoliko?
Kanang wala kay authority. Unsaon pag wala ipadala. So, one time, nag-dialogue ta ni Brad Julito Daig about Ellen White. Layo ra yun. Unsaon pagka-authoritative na Ellen White. Na si Ellen White, dili man sa infallible. Sa ito pa, pwedeng masayop. Kay pwede mang masayop, pwedeng dawaton, pwede dili. Mo na itong nahitabo mga isuon. Mo na nga, si Brad Julito Daig, nagsige na lang na ito, kanang share. Pero ako sung ipaabot pa, nagpaabot pa ta. Nga atong hisgutan ng Bible tradisyon, no? Or mo pamatuod pa siya. Papamanto mahuman. Iyang pamatudan nga, ang Bible is kanang pillar and foundation of truth. Iyang pamatudan. No? O niya, kita mo pamatuod Buddha nga, the church is the pillar and foundation of truth. Mo na isakto. Nga, sa tito niya sa Brad Julito, nga, ang bagtingas kamatuuran nagpaabot, no? So, salamat Brad Jumer nga, balik yung kas Katoliko. Gumerlahinaw ang Katoliko nga kulang sa pagtuon, sa pagtulon ng Katoliko, mao gyud dali malibungan sa laing sekta. Mao gyud. Kaya mutuo man sila, pero hinumdumi kaaway na sa tong pagtuo. Dili na to kaaway personal kay naluoy baya pud nila nga may tuo lang ni anang mga tao nga mo'y naghimo anang mga siktahaw na membro sad sila. Mura bitag association nga kini kay bagong association pamembro ta. Maison bantay mo diha. Si Ate Edita Garcia, kumusta? Maayong gabi. Kumusta te? Okay ra, no? Okay ra kaayo, no? Kumusta mo diha? Din Michael Burungan, good evening. Unya Pader makuha na ang cross nato anak kay senador naman siya. Senador naman na senador na si Marcolita. Si Marcolita maison Iglesia ni Cristo, no? Iglesia ni Cristo na. Ang iyang balaod nun, pasaka nga, kuhaon ang mga crucifix diha sa public places. Sa bang mahadlok mag-cross. Mary Claire Molit Enriquez, maayong gabi diha si Ikli sa San Agustin. Francisco Solina watching from Iloilo, proud being a Catholic, no? Iloilo yun, Iloilo. Gals Arjona or Arjona Dabatos. Good evening, Padre Greg. Very well said, Padre Greg. Proud Roman Catholic. Amen. Mans Austria. Og baliho nako. Nato. Haom-haom. Okay? Brad Mandix. No? Mani Mandix. Renely Nicotico. God is truly great, Jud. Naisalaag ka man sa makadali pero wala jud siya nitugot na dili ka makabalik sa iyang panahon. God bless. So, salamat yun. Ate Annalyn Danyo diha sa Abukay, San Agustin, maayong gabi, naghanbag ujap diha. Og naabay sana mga lambay og mga isda diha. Evelina Evangelista Austria, good evening. Father Greg watching from San Roque. God bless sa mga taga San Roque. Okay, miss tata ninyo ha. Sa kanya. Sister Bernarda Barsabal, good ni Father Greg. Naaman ko'y alaga diri nga bata 6 years old. Nangutana siya nga how come nga si King Saul became a saint na sa bad guy. So, kini laging kinabuhi sa tao, mausab man. So, basig si Saint Paul iyang ipasabot, dili to King Saul. Saul, pero nahimo Pablo. Ako nagitubag ang question sa bata, base po sa ako nasabtan. So, tanang daghang mga bad, no? Dautan, pero giusab sa Ginoo man ang mahimong saint.
San Agustin, no? Saint Augustine, bad boy gihapon to. Oh, nahimong good boy, no? Si David, no? Grabe to si David. Nahimong bad boy, nahimong good boy na po. Kung totoo ang sulpot, bakit magyad? Ano yung pangutana ni Brad Francisco, kung totoo ang sulpot, bakit iba-iba ang doktrina? So, the differences sa ilang doctrines, the differences of doctrines o sa ilang pamalakad sa simbahan that makes them false. Asa nas daig, Padre? I don't know. Kita man ko na yung naglikay-likay, wala. Ang akong gihimong, atong ground for discussion, kining bagtingan sa kamatuoran. Di po ko mosulod sa uban. Kasi mo gito ni sulod dire, no? Ato lang gi-formalize nga online gyud nga makita. Pero si Brad Julito, duger gito siyang atake na to din sa atong mga content. Unya magkalibog lang kay wa mo ko kabalo. Siya day hapon, grabe naghanag account na si Brad Julito. No? Na mga bali-bali, mga common sense, na wa na ko kakita atong common sense. Mao na nga bisan sa account lang, grabe daghana, naglibog ko nga nung daghanon. Na si account niya nga why now? Dark lang. Siya atake. Murag nagtugog daghan. Usara man day ka tao. Ay nga kain ko nga murag usa man niya, ngano usa kay purpose niya? Patakibaw kung sa purpose niya nga pagkuan kani gamit. One time nakasuhay ko nga murag nagtubag may common sense. Una. Pagkuan na po, kato na pong joyful, sa to, lahi na po. Daghan kayo, maglibog ta nga nung wala sila ka. Basigi pang hack, pero active mong god. No? Una. Jimboy sa kuti, mayang gabi, no? So, Brad Jimboy, no? Ayaw kalimot sa atong mga kalihukan diri sa parokya. Bispiras, no? Sa Bispiras 18, manay pag mga atong kalihukan, datay misa o niya prosesyon. So, atong gi sangpit ang atong tanang mga parokyano sa Jose de Lunoy nga apil mo sa atong mga novena masses kay maikugta sa atong mga pari nga imbitado niya murag gamay ra. So, busy tingali sa trabaho pero lihog lang ang hinoon. Observe naman ko kung sa'y mahitabuan eh. So, medyo kabisi pa tingali. So, inig pista pohon sa atong misa diri sa atong parokya pizza 19 alas 7 buntag kay dunay laing misa ang atong talahorong obispo Bisapdan Parkon. Okay? So ato ding gitimbaya atong mga kaobispuhan sa Bohol, Bisap Abit-Uy, ug si Bisapdan Parkon ug sa tanang mga kaparian. Atong mga Catholic Faith Defenders, sa atong mga igsoon atong Katoliko nga nikat-on tungod sa atong mga pagpaningkamot sa daghang account Padre kay wala nay naminaw sa iya. Wala nay debate, yaga ra. O ba? Mao siguro, no? Olive Olay, good evening Father Greg Mendez. Thank you sa inyong mga comment, thank you sa inyong mga pagampo. Usay na yung mga comment nga di na to mabasa, ngayon sad kog dispensa. So mo ni mga igsoon nga atong naklaro nga ang ato may isong dili Katoliko maghimo-himo sila mga wali nga ilang ipatuo nga mo ni gitudlos Katoliko. Pero dili mao. Of course mo supag ka. Maria Shelene Flores to Nakaw diha sa Bahrain. Maayong gabi. Maayong gihapon, no? Dili parehan na to nga ang atong isulti tingali pwede pong doon na tayo, di na to maklaro, pero ang ilang mangyong pagtulunan. Langit, Iglesia ni Cristo, moingon nga, si Manalo, giila nilang anghel, tinuod bang yun na?
ila man ang doktrina nga siya ang anghel nga magdadagit. Siya ang anghel gikan sa halayong silangan. Ila man ang pagtulunan. Pero ato ng mga atong tunan, dili ko na mao na sa Badista si Ellen White kanang propeta. Tiya mo na si Ellen White propeta. Kana wala gyud ta wala ta puno ni ana. Ila man ang doktrina. Pero pinakalisod nila dipinsahan. Mo na tinuod nga sumpaki sa Biblia. Mo na tinuod. Propeta gud si Kwan. Una, si Mormons. Joseph Smith sa Mormons. Propeta sad. Ano sa mga propeta ginawa mo magkahiusa o tinuod na nga propeta? Magbantay hinon tao na. Pag-abot ni Kibuloy, no? Kana, anak sa Diyos. Si tagiyas itong kalang, si tagiyas kalibutan. Na nilansad karon. I don't know. Pili ang anak sa Diyos. Lansad mga igsuon. Kibuloy. Si tagiyas kalibutan. Anong ang kunon pa niya pagkasenador. Masad na. Yag-yagan sa kamaturan mayong gabi, padre. Okay na, nindot sa na, yag-yagan sa kamaturan. So, kining ato, bagtingan sa kamaturan, may so, niyadtong naghimo ko aning Facebook page. Wala pa kayo ito yung mga, kuhan? Dugay naman ta. Pero, wala kayo tamo, lambo, kay saon man nga, di mapunta, kuhan, regular, no? Pero, ang ato may suong nagsunod yun, regular yun. So, Marites Fuentes Subiuno, at iti si diha sa San Agustin, Nazareno. Mayong pista. Mamista ta, ano sa mo mamista dire, no? Sheila Love, good evening, Father. Thank you for sending stars. So, very generous yun ni si Sister Sheila. Sheila Love. So, mamista ta dire mga kaigsuunan. Nagbago palagitas parokya murag patagasayod ug unsa bagay sitwasyon diri og magpista sa puna sa akong gi-obserbahan. So, mo na magsuon nga sa atong panahon karon grabe ang scammers. Grabe yun ang mga scammers. Ang scammers, dili lang sa mga business, dili lang sa kalibutanong mga kalihukan. Ang pinakagrabe yun, maison, kining scam mahitungod sa pagtuo. Kita ang Katoliko mo na ibalihon, pero bisag kung saon. Kining sibahang Katoliko, maumagid kang tinuko ni Kristo. Unya, ang pagtulunas Katoliko nga simbahan, the Bible is not the only role of faith, but both the Bible and the sacred tradition. Gipadayag man nas Biblia, no? Gipadayag nas Biblia. Ano nga, sa atong maigsuon, og mutuo sila sa mga gisulti sa itong mga igsuong dili Katoliko, matipas yun sila. Pero sa di pa mo, mubalhin, ayaw mong tuod ditso, pangutana sa mga Katoliko. Sama pa ng liting tradisyon. Mayon sila nga, wala may gitudlo nga tradisyon. Mga nga Biblia ra ilang tuhan, pero unsa may gisulti San Pablo? 1 Corinto 11:2. Huh? I commend you. Naghigot siya sa mga taga-Corinto. I commend you because you remember me in everything. Nakahinumdum mo na ako sa tanan ng mga butang and maintain the traditions just as I handed them unto you. So, ilang gidawat ang tradisyon nga handed gihatag ngadto kaninyo ng mga taga-Corinto. So, traditions, gi-hand over
tradere meaning to hand over. Ang tradition meaning tradere. Ang nadili lang kay 1 Corinto 11, 2. No? Dili lang 1 Corinto 11, 2. Kini yung 2 Tesalonica 2:15 makaigsunan. Klaro sad. So then, brothers and sisters, stand firm. Barog kamong ligon. Stand firm and hold fast to the traditions that you were taught by us. Stand firm. Barugi. Hupti ang mga tradisyon. Either by word of mouth or by letter. So kung tanaw na to, ang giwali o ang sinulat, gikan man sa tradisyon. Kaysa wala pa magsulat si San Pablo, ang unang New Testament writers, posible sa mga 2:48 or 50. So, si Kristo sa mga 2:30, di batas na ito. Signal mga igsoon. Okay? Tuig mga 33 hangtod 50, wala pa na New Testament. Di sa aman ang pagtulon ang ni Kristo, ang Christian faith. Di sa aman to. Nga wala pa may nasulat. Wala pa'y nasulat. Kay ang ilang gisunod ang tradisyon. Ang gitudlo sa mga apostoles nga binaba, no? Mao pay pagsugod nila og sulat. Kaning gihisgutan ni San Pablo sa 2 Tesalonica 2:15 kay usama ni kinaunhan niyang gisulat. Naghisgot siya dawata ang mga tradisyon nga mo gitudlo pinaagis binaba nga wali ug pinaagis sinulat. So sa ato pa, this refers to the writings of Paul to the Thessalonians. Wala pa maipon ang mga uban pa ni atong panahon na. Wala pa maipon ang sinulat ni San Juan dito sa island of Patmos. Layugid ko taay kayo to. Na, sa pagsulat ni San Pablo sa taga Tesalonica, wala pa masulat ang mga sulat ni San Juan kay matud pa ang sulat ni San Juan. Matud pa sa mga expert towards the end na, sa 1st century. Mauna nga ang ato maigso napakya sila. Napakya sila sa Bible alone. Napakya sila nga ang Katoliko dili mo tuos Biblia. So usa magid puning word of God. Ug pangutan-on na nimong mga laing sikta. Nindot kayo ni pangutan-on. Usa man day word of God nila. Tingali mo isulod kana rang naas Biblia. Kana rang naas Biblia mo ay word of God. Mana ipangutana sa atong ipangutana sa atong maigsuon. What is word of God? Sinulat? Sinulat ra kinirang Biblia or naapay lain? Brad Sidmark Kapin, Pati Greg, kumusta Brad? No? Mahing gabi. Kung moingon sila nga ang word of God, ang pulong sa Dios maura ng Biblia, pakyas, pildi sila. Nga naman. Kay sa Ebanghelyo ni San Lucas, no? Sample, Ebanghelyo ni San Lucas, 3:2 ngadto 3. During the high priesthood of Annas and Caiaphas, the word of God, sa Biblia, came to John, son of Zechariah, in the wilderness. Ang word of God hinumdumi nga, maupay pagsugod og wali ni San Juan. Si Kristo wala pa magwali. Wala pa'y San Pablo, wala pa'y Mateo ni Anto. Pero the word of God came to John. Dinto sa ang pulong sa Dios miabot kang Juan nga anak ni Zacarias didto sa kamingawan sa pagipadadag Biblia. Sa to pa word of God
doesn't mean always. Dili kanunay nagpasabot nga Biblia. Pero subang tinuan ang sagara nila ang ilang pasapulong sa Diyos Biblia na. Okay? No? Verse 3, Luke chapter 3. He went into all the regions around the Jordan, proclaiming a baptism of repentance for the forgiveness of sins. Okay? Nagwali siya. Binabarang wali. Mao na nga ang pulong sa Dios miabot kang Juan didtos kami ngawat. So magipadudan sa Biblia, manida kong pangutana. So napakyas na sad ang ato maigsuong mga Bible alone Christians. No. Para sa Katoliko, the Word of God is both the written Bible and the unwritten sacred tradition. Muna sa Dei Verbum number 9 sa Second Vatican Council. Muna tinuod ng pagtudlo sa Katoliko. Na maiso na itong madili Katoliko og mo, kutlo mo. Saktuha sa dinyo hubad. Kay mabulabog ra gihapon mo. Kay ang dokumento sa Katoliko klaro na. Doon ay tulo ka importante. Ang source of the Word of God, two sources. The sacred tradition and the written Bible. Unya ang interpreter niya na ang church magisterium, which is absent from the Protestants. Bisan si Martin Luther. Kay pari man to si Martin Luther, side siya sa doktrina sa Katoliko, pero pagbiya niya, asa may ang otoridad. Yes, doon na siya expertise. Pero lahi man ang otoridad, dili man tungod kay expert ka. Mo na nga karon ang mga interpretation dahil sa itong maigsuong dili Katoliko, gikan lang pastor, gikan rin sa ilang mga founder, ilang giilang nga mga propeta, giilang nila nga mga pinadala sa Diyos sa ilang kaugalingong gusto, giilang nga anak sa Diyos, sama ni Kibuloy, no? Doon na pa yung ba, nahimo ng Diyos, magbantay tamaison. So, daghang kayong salamat sa inyong pag-uban sa atong live karon. Misan di kapoy ta, naningkamot nga makalugar. In preparation, nag-prepare namin sa among pista, kaya ang pista maison karong Mayo, 19, pero pizza 19, karong Lunes, pahinungod ni San Jose, St. Joseph the Worker. So, sa tanan ni atong mga kaigsunan, nagtanaw, sa tanang generous star senders, Sister Sheila Love, Sister Bernarda Barzabal, thank you. O uban pa nga gustong mo tabang through sending stars, thank you kayo. Ug ang pinaka-importante nga tabang ninyo ang pag-ampo. Tagaag kalig-on, kanunay, ang atong mga leaders sa atong simbahan, ilabi ang atong bagong Santo Papa, Papa Leon 14, Popleo. Atong iampo nga dayon siya, kay kita sa dato, nindot sa giyang mga paglantaw sa atong simbahan. We believe that the Holy Spirit guided the College of the Cardinals nga siya gud ang pilion. Salamat kaayo. So may son sa atong tapuson pinagis pag-ampo. Loving God, thank you for everything. Thank you for this day. Thank you for the blessings we receive, our lives. Thank you for being with us always in your church. Lord, bless your church, the Pope, cardinals, the bishops, the priests, and all those who work hard for the ministry of the church. Bless also our brothers and sisters who are outside your fold, Lord. We are praying that someday they will realize how they defected the true church, how they defected Christ as the head of the true church. Lord, we ask your enlightenment for us and all our brothers and sisters. Protect us, Lord, from the enemies, the evil ones. We also ask your protection through the angel, Saint Michael, that we can sleep well
we can rest tonight. Bless our families far away from us. Bless our brothers and sisters who are suffering from pains of their sickness in the body, pains of their sickness in their relationship, pains in whatever they experience. Make their suffering fruitful and meaningful in the eyes of the Lord. Mother Mary, we also ask your intercession. Saint Joseph, all the angels and saints. Lord, bless as we continue our ministries and also our ministries here online. Panalangin kaming tanan Ginoo. This we ask you, Father, in the name of Jesus our Lord, who lives and reigns within the Holy Spirit. Amen. And may God bless you all. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Good night, mga kabagting.